Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So ito, gusto ko lang magbigay talaga ng aking sariling reaction dito. Kasi natatawa talaga ako. Kaya masasabi ho talaga natin na ang ilan talaga sa mga supporters nitong mga Duterte, walang kaalam-alam. Kumbaga syunga-syunga ho talaga. Kagaya ho ng taong ito na sinurbi ni Biyahe ni Koy TV. Ito ho ang kanyang naging sagot sa mga katanungan ni Biyahe ni Koy TV. So ito, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Credit o courtesy ho sa video ni Biyahe ni Koy TV. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, sir. Ito po, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Ano grado mo sa kanya sa bilang vice-presidente? 10 na, 10. De, 1 is pinakamababa, 10 ang pinamataas. 10 na, 10. Bakit 10? Bakit 10? Bakit Kasi may nagawa na yung tatay niya. ibig sabihin nito, sir, sa 10 ang grado mo dahil maganda ang nagawa ng tatay niya. Oh. Ang tanong ko dito, bilang vice president si Sara, may nagawa na po ba siya dito sa inyo? Sabi ko, Wala pa nga, parang binabagsak na siya. binabagsak. O, paano may magawa yun? Yung pundo niya nga na 125, alam niyo na yun. Hindi mo, the meaning is, walang nagawa si Sara, hindi mo naramdaman si Sara Duterte dito? Kasi papalagay mo na bagsak na siya ni BBM. Oo. Yun yung naging, O, ano, tapos wala, ma'am, di man nga binibigyan ng pundo siya. may pondo. May pondo OBP plus confidential fund. Wala. Hindi mo naramdaman? Wala kasi puro puro panggigipit na lang sa kanya. Puro panggigipit yung ano. Paano may matrabaho yung halimbawa lang gigipit kahit ikaw. Bakit si BBM dinikipit sa mga Duterte, nagtatrabaho pa rin? Halata naman ngayon kung bakit ano baga ngayon politika na lang ang nangyayari ngayon. Kaya parang magulo ang sistema ng gobyerno ngayon. Pero ang tanong ko sa'yo, pero let me ask you a question. Saan ba ginagamit ang confidential fund? Sa mga plano nila. Mali. Ano na, saan man yung gagamitin siya? Mali. Sa mga proyekto nila. Na mga, Mali, makukuha siya doon, madidimanda siya doon. Ginagamit ang confidential fund Sige nga. na para sa ikakabuti lang, kapatid. Ito, mag-uusap lang tayo, ha? Oh, sige. Ang confidential fund ginagamit for the intelligence fund. Intelligence fund ginagamit yon sa mga national threat, kagaya ng mga CPP, NPA, NDF na sumusugod sa mga ginagamit yung for Anong nangyari, Angkol? Grabe ka naman, Angkol. Nagbigay ka ng gradong 10 dahil may ginawa ang kanyang tatay. Ang tinatanong sa iyo, si Sara, kung ilan ang grado na ibibigay mo. Pero ang sagot mo 10 dahil sa ginawa ng tatay niya. Ambot na lang sa iyo, Angkol. Angkol, ayusin mo naman pagsagot, Angkol, ha? Angkol, ikaw, ha? Nagiging syunga-syunga ka naman, Angkol. 'Di ba? Isipin nyo ang iboboto nyo sa 2028 si Sara. Ha? Isipin nyo. Dapat marunong ho kayo mag-observe kung bakit nyo iboboto si Sara. Hindi nyo gawing dahilan ang ginawa ng tatay niya. Kasi ang iboboto nyo si Sara, hindi si Digong. Diba? Bakit kailangan mo bigyan ng score natin si Sara dahil lang ba sa may nagawa ang tatay niya? Iba si Sara, iba ang tatay niya. Oo, mga kababayan, mga DDS, Diyos ko po, magmarangno kayo. Huwag naman sana araw-arawin ang pagiging tanga-tangahan. Alam nyo, pinagtatawanan lang talaga kayo sa mga sagot nyo. Oh, ang layo-layo ho, ang layo-layo. Anong doon, anong kunik doon sa tatay niya kag si Sara? Iba si Sara, iba ang tatay niya. Kung may nagawa man si Digong noon, hindi nyo pwedeng gamitin, nabigyan nyo ng grado ng 10 si Sara dahil sa ginawa ng tatay niya. Ang tanong kung may nagawa na si Sara sa inyong observation. O, diba? Sabi nyo, sa lugar nyo, walang ginawa. Tapos binigyan mo ng 10 na score. Ay, nako mga DDS, ano ba yan? Bawas-bawasan. Oh, isa pa, ha? Ang confidential fund, ginawa mo ng pundo. Magkaiba po ang confidential fund, magkaiba ang pundo ng OBP. Nako naman si Kuya, Diyos ko naman. Ay, natatawa na lang talaga ako dito sa ilan sa mga supporters ni Sara kapag tinatanong. Ang kanilang idinadahilan talaga ang tatay. Oo, isipin nyo, kung manalo si Sara ang uupo bilang presidente. Oh, hindi ang tatay niya. 'Di ba? Ang tanong napakasimple. Kung sa palagay nyo ba, ano ang observation nyo? May nagawa na ba si Sara?
Oo. Ano ang magiging score nyo? Tapos bibigyan nyo ng 10 dahil lang sa tatay niya, dahil may ginawa ang tatay niya. Hindi naman ang tatay niya ang uupo sa 2028. Ha? Mga kababayan, gumising kayo. Ha? Gumising. Mag-observe kayo ng mabuti, pag-aralan nyo ng mabuti kung karapat dapat ba si Sara na inyong suportahan sa 2028 presidential election. Mga kuya, mga nini, ang nakasalalay dito ang bansa natin. At ang magsasakripisyo tayo na mga ordinaryong Pilipino. Yan, inaano ko lang sa inyo na dapat aralin nyo muna. Ha? Aralin nyo. Hindi nyo pwede gawing dahilan ang kanyang tatay. Dahil hindi ang tatay niya ang upo kung hindi si Sara. Ha? Kung sakali na manalo ho yan. Diba? Aral-aral din minsan-minsan kasi pinagtatawanan ho kayo sa social media. Ha? Pati na tuloy ang confidential fund, ginawa mo ng pundo. Oh, at dyan, excuse me lang po kuya sa sinasabi mo binabagsak siya ng administrasyon. Hindi po siya binabagsak kuya. Oo, hindi po siya. Oh, kayo lang ang may sabi niyan. Kung ano man ngayon ang kinakaharap ni Sara regarding sa impeachment trial na ginagawa sa impeachment court diyan sa Senado, ayan talaga ay dapat sagutin ni Sara. At dapat linisin niya ang pangalan niya dahil nag-aambisyon siya na maging Pangulo ng Pilipinas. So, okay lang ba sa inyo na ngayon pa lang hindi humaharap si Sara tapos susuportahan nyo pa? How much more kung maging presidente pa yan? O ngayon pa nga lang na vice president siya, nasa sa kanya kung a-attend o hindi. Nasa sa kanya kung sasagot o hindi. 'Di ba? Kaya aral-aralin nyo muna. Advice lang namin sa inyo yan. Dahil pare-pareho tayong magsasakripisyo anuman ang kulay nyo. Okay? Yan lang ho mga ka-action ho. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, sila Action Man. Have a good day, everyone!